Bistado sa Lucena City sa Quezon ang iligal na pagsasalin ng mga produktong petrolyo at liquefied petroleum gas. Wala ring takas ang 13 nasa likod umano ng modus. At nakatutok si June Veneracion. Sa drone surveillance na ito, napansin ng pulisya ang kahinahinala umanong pagpasok ng mga tanker sa isang compound sa Lucena, Quezon. Nang pasukin ng mga operatiba, naaktuhan ang 13 sangkot umano sa paihi at pasingaw. Ito yung modus ng hindi otorisadong pagsasali ng mga produktong petrolyo at liquefied petroleum gas mula sa tanker papuntang mga container at tangke. Ang mga nahuli, pawang mga driver, pahinante at tagasalin. Hindi pa matukoy sa ngayon kung sino ang leader ng grupo. Tinatayang nasa 16 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang ebidensya. Currently, yan ay nanggaling doon sa depo ng Sariaya, Quezon. At ito ay kanilang ibinabagsak o hinahatid sa mga small players ng nagbebenta ng mga petroleum products. Nasa kustodiya ng Lucena Police ang mga nahuling suspect. Wala pa silang pahayag sa ngayon. They will be charged accordingly, oil pilferage and as well as the violation of the LPG Regulations Act. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, posibleng ginamit lamang na panakot. Yan ang hinala ng pambansang pulisya sa dalawang improvised explosive device o IED na nakita malapit po sa Department of Justice at Senado kahapon. Nagbabalik si June Veneracion. Batay sa investigasyon ng pulisya, walang mga shrapnel ang mga improvised explosive device o IED na sumabog malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Maynila. At ang namataang pampasabog mahigit 100 metro mula sa gate ng Senado kahapon. Shrapnel ang tawag sa mga maliliit na piraso ng bakal na inilalagay sa bomba na siyang tumatarsik pag sumabog para makapaminsala, makasugat o makapatay ng mga nasasabugan. Kaya hinala ng Philippine National Police o PNP, panakot lang ang parehong IED. That's the most logical pong makikita natin. Wala namang ibang rason siguro, kundi manakot to create fear during the day itself nung sona po ng ating presidente. Halos parehong oras iniwan ang mga IED ayon sa PNP. Pero sa ngayon, Hindi po natin masasabi pa whether it's connected or it's been done by the same group or even one group or kung may group man. Again, dito po lalabas lahat yan sa ginagawa po natin, sir, na investigation. ang natitiyak ng PNP, wala nang nakaumang nabanta sa DOJ at Senado. We will make some small tweaks or adjustments to deal with this new threat. Tiniyak din ng hepe ng PNP sa publiko na mananatiling alerto ang mga pulis laban sa mga posibleng pag-atake. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ilang bahagi ng Mindanao ang binaha at nakaranas ng landslide. Sa Sultan Kudarat, isang lalaki ang lumambitin sa lubid para lang makatawid sa rumaragasang ilog. At nakatutok si Rafi Tima. Makapigil hininga ang eksenang ito sa kasagsagan ng pagtaas ng ilog sa barangay Puloy-Puloy sa Lebak, Sultan Kudarat. Isang lalaki ang nag-ala Spider-Man sa pagtawid sa lubid sa ibabaw ng rumaragasang tubig. Lumambitin siya habang dahan-dahang umaabante. At tila mas naging buwis buhay pa nang makarating sa gitna. Pero nagtuloy-tuloy ang kanyang pagtawid sa lubid hanggang sa makarating sa kabilang dulo kung saan nakaabang ang ilang residente para umalalay. Ligtas siyang nakababa. Kwento ng uploader ng video, pilit tumawid ng lalaki para mabalikan ang kanyang sasakyan na naiwan sa kabilang pampang. Hindi naman madaanan ng ilang kalsada sa kaparehong barangay, gayon din sa barangay Salangsang dahil sa landslide. Humambalang ang gumuhong putik, mga sanga ng puno at iba pang debris. Sa barangay Kalasuyan, Kidapawan City, Sibuyas na ko, basig makaya pa, Wel. Inaya. Wala. sinubukan pang isalba ng ilang residente ang kanilang mga tanim na halaman mula sa malakas na agos ng baha. Halos pasukin na rin ang mga bahay. Umapaw kasi ang ilog at mga kanal kaya agad binaha ang mabababang lugar. Ay, nalang. Grabe si Iyay. Ambot na lang.
Pahirapan din ang pagdaan ng mga motorista sa bahaging ito ng Arakan, Cotabato. Hala ka diha. Te, wala git. Nalupong na naman. Sa kapal kasi ng gumuhong lupa, kailangan pang pagtulungang itulak ang mga motorsiklo para makatawid. Sa Buluan, Maguindanao del Sur, nagmistulang ilog ang ilang kalsada kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Pinaghahanda ng lokal na pamahalaan ang mga residente sa posibleng paglikas sakaling magtuloy-tuloy ang masamang panahon at pagtaas pa ng baha. Pinasok naman ng baha ang ilang bahay sa Dato Paglas. Sa gitna ng dilim, kanya-kanyang bantay at kuha sa mga gamit ang ilang residente. Naglutangan na ang ilang gamit sa loob ng kanilang bahay. Pati ang paralang ito sa barangay Kabuling sa bayan ng Pandag, lubog sa baha matapos bumuhos ang malakas na ulan kagabi. Kuba na rin po yung aming gate. Dahil sa pagbaha, kinansela muna ang klase ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan at nagpabaha sa ilang bahagi ng Mindanao. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Overwhelming love and support ang ibinibigay ng U-Mates sa magkakahiwalay na fanmate ng mga bida ng Born to Shine. Hiling nila magkaroon ng concert ang cast. Posible kaya niyang mangyari? Makichika kay Nelson Canlas. Unexpected para sa cast ng Born to Shine ang mainit na pagtangkilik ng kapuso viewers sa kanilang afternoon prime series. At ang malaking patunay daw nito ay ang mga fan meet nila sa iba't ibang venue sa mga nakaraang linggo. Ang fans na sinadya ang fan meet para makita sila. Kabisado rin ng songs ng Yumi at nakikising along. Kaya naman lubos ang pasasalamat nila Zephanie, Olive May, Naya Ambi, Mitzi Josh at Kea Misha. I think sobrang may beauty dun sa hindi mo in-expect. Kasi I think gusto ko lang po talaga na maggawin namin yung best namin, bigay namin yung best namin sa project na to without any expectation na in return. But I think ganun talaga mag-work yung mundo, yung si Lord. For me, this is just really one of my answered prayers talaga. The entire venue was jam-packed. Wherever we went, there were plenty of people. And yung nakakataba ng puso, yung most overwhelming part is na people know our songs. They're singing along to our songs and they're dancing. They know each one of our characters. They know our lines. And as an actor, as a performer, of course, it inspires me also to do my best. Feeling tuloy ng U-Mates ngayon, sana raw ay magkaroon ng concert ang cast. Hindi raw malayong mangyari ito ayon kay Nate na ginagampanan ni Michael Sager. Of course, maghahanda tayo doon, Tito Nelson. Ayun talaga pangarap ko, ma-experience ko din yan. And if with the Born to Shine cast, why not? Kilig din ang ilang piling U-Mates last weekend dahil hindi lang nila nakasama ang isa sa mga stars ng kapuso musical drama na si Olive May sa isang separate event. Sinorpresa pa sila ng ka-love team niyang si Kobe Brown. Medyo kinakabahan po, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero natutuwa din ako kasi they look very happy and especially online, I've been so happy kasi ang ganda ng reaction ng mga viewers po and me and Olive are just so grateful for this opportunity. Hoy, Jenny! Ngayong umiinit na ang kwento ng Born to Shine, mas marami pa raw aabangan ang mga fans. Pag binabasa ko yung script, I'm like, oh my God, grabe, sobrang intense niya talaga. Lalo na ngayon na nalaman na ng mga tao na magkapatid kami ni Jenny, mas lalong hindi niya tanggap na sister niya si Jenny. So, marami pa siyang plans na para mahirapan si Jenny. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Kinuyog ng ilang taga-Urdaneta City sa Pangasinan ang lalaking nanloob umano sa isang bahay. Ang suspect, tumalumpa sa ilog para sana makatakas. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Maaksyon ang mga tagpo sa nangyaring panloloob sa isang bahay sa barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan kahapon.
Nakuhanan ng video ang pagtakas ng lalaking nanloob mula sa ikalawang palapag ng bahay. Hinabol ng mga residente ang lalaki na tinangay umano ang cellphone sa bahay. Nahuli siya ng mismong may-ari ng bahay na nagtatago sa ilalim ng kama. Sinubukan nilang tawagan yung cellphone. Ngayon po nag-ring. So yung magnanakaw po nandun pa rin po, nagtatago lang po pala sa ilalim ng kama. Dito na hinabol ng mga residente ang lalaki. May mga kasabwat pa raw ito pero nakatakas. Hindi siya nakita agad. Hanggang sa inikot-ikutan po namin, hinahanap namin ganyan. Hanggang sa natagpuan din lang ng mga taga rito sa amin, nandun pala nakaiga sa damuhan, nagtatago. Ngayon po, tumalon sa makalong, hindi marunong lumangoy kaya nahuli. Nagtamo ng mga sugat ang sospek matapos kuyugin ng mga residente. Dayo raw ang lalaki at kilala ng nagnanakaw sa iba't ibang barangay. Nabawi ang tinangay na cellphone. Ayon sa Urdaneta City Police, pinalaya rin kaninang umaga ang sospek. Hindi na rin daw kasi nagsampa ng reklamo ang biktima. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Inabutan ng isa na namang State of the Nation Address o SONA ang pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scam na unang binanggit ng Pangulo noong 2025. May 45 namang nakasuhan na pero nasaan na ang estado ng paghahabol sa mga sangkot? Alamin sa pagtutok ni Joseph Moro. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Yan ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Pero ano na nga ba ang estado ngayon ng mga kaso kaugnay ng flood control scandal? Tiningnan namin ng GMA News Research kung ilang mga mambabatas, kontraktor at mga individual ang nakakasuhan na kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects at lumabas na maliit na bahagdan pa lamang ito kumpara sa mga nabanggit na mga pangalan noon. Kahit ang Ombudsman aminado na maliit na porsyento pa lamang ang nakakasuhan nila. Unang kinasuhan si dating Congressman Saldico pati Direktor ng Department of Public Works and Highways o DPWH Mimoropa at siyam na iba pa at mga opisyal ng SunWest Corporation. Simula noon ay 45 individual ang kinasuhan, gayon din ang 2 lamang sa 15 kontraktor na pinangalanan ng Pangulo na sangkot sa flood control scam. 4 na batch ng kaso nasa Sandigan Bayan laban kina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, dating Congressman Saldico at Uswag Ilonggo Party's Representative James Jojo Ang. 2 batch ng mga kaso ang nililiti sa Regional Trial Court sa Cebu at Malolos laban sa mag-asawang Sara at Curly Discaya at iba pa. Sa 33 kinasuhan DPWH official naman, pinakamataas sana si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero pinauurong ng Ombudsman ng kaso laban sa kanya para gawin siyang state witness. State witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at SYMS Contractor Sally Santos. It's a very small percentage pa lang. Pero hindi naman kami tumitigil eh. We do this every day. Para sa isang public governance expert, mabuti nang hindi nagpapadalos-dalos sa pagkakaso. Kung talagang gusto nating seryosong makasuhan yung mga tao, dapat very meticulous, no, yung pagki-case build up against them. Given the reality of this case, no, na it involves several agencies eh. Dahil baliwala naman ani ang kaso kung hindi matibay para may mapanagot. Critical stage dyan yung makukonvict ba, hindi ba? Maibabalik ba yung pera, no? Binanggit kahapon ni Presidente 25 billion yung assets and funds that are recovered, frozen, legally secured, etc. No? Pero 800 million pa lang yung nasa treasury. So 800 million and 25 billion. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagbigay ng reaksyon ang ilang business group sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinuri ng Makati Business Club ang paghahanap ng Pangulo ng pananagutin kaugnay ng flood control scam at paninindigan para sa soberanya. Gayon din ang pagtutok sa kahandaan ng mga manggagawa, agrikultura, dali ng pagnenegosyo at seguridad sa enerhiya. Pero panawagan ito, isulong ang Right to Information Act, transparency sa pagbabudget ng Kongreso, paglimita sa unprogrammed discretionary funds
audit safeguard sa BIR at reforma sa bank secrecy. Paraan niya yan, mas magtiwala ang mga investor. Sang-ayon din ang American Chamber of Commerce of the Philippines sa pagtutok ng Pangulo sa competitiveness ng bansa, seguridad sa enerhiya, investment reforms at pagpapalago sa ekonomiya. Pero panawagan nilang palakasin pa ang cybersecurity, digital economy, national single window system at ang pagpapatupad sa mga batas na magpapadali sa pagnenegosyo at pagbabayad ng buwis. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 310 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo at posible ring mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na araw. Tuluyan na ring humina ang epekto ng habagat. Gayunman, magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang minomonitor na LPA. Nagbabalik ding bilang dominant weather system ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Posible ring magpaulan ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan sa Isabela, Aurora, Bicol Region at Calabarzon. May malalakas agad na buhos. Pagsapit naman ng hapon at gabi, mas malawakan na ang ulan at halos buong Luzon na ang apektado. May heavy to intense na maaring halos tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na po sa Central Luzon, Calabarzon at Mindoro provinces. Maging alerto dahil mataas ang banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, umaga pa lang may tsansa na ng ulan sa ilang lungsod. Maging handa po dahil posibleng mas dumami na ang lugar na uulanin sa hapon at gabi. May mga pag-ulan din sa Visayas at Mindanao, lalo na sa eastern sections sa umaga. At mas malaking bahagi na ang uulanin sa hapon at gabi, kabilang ang Samar at Leyte provinces, Caraga at Northern Mindanao.